Hindi kaiba sa mga nakalipas na eleksyon, inaasahan na rin daw ng COMELEC ang mga insidente ng vote buying sa 2025. At imbes sa mga payment platform, mas personal ang posibleng magiging abutan ng pera. Nakatutok si Maki Pulido. Ang bilihan ng boto parang singtanda ng halalan sa bansa at hindi maiiba sa parating na 2025 elections. Ini-expect natin sa darating na halalan, magiging talamak ang pamimili. Nagagamit na ang payment platforms ngayon sa bilihan ng boto. Pero tingin ni Garcia, sa 2025 elections, mas personal ang magiging abutan ng pera. Alam na raw kasi ng vote buyers na minomonitor na ito ng mismong payment platform na agad ire-report sa COMELEC. Pag ikaw nagpadala sa 20 tao at mahigit sa isang araw, sa isang transaksyon, pipresyong ka namin na engage sa vote buying. Sa pag-aaral daw ng Okta Research, hindi nagbebenta ng boto ang karamihan sa mga Pinoy. Pero kalimitan, ang mga mahihirap na botante ang sinasamantala ng mga politiko. Maraming klase ng vote buying, pwedeng in cash or in kind. At kalimitan, binubuhos ito sa mga huling araw bago eleksyon, ayon sa political analyst na si Ranjit Rai. Instead of thinking long-term and think of big things like democracy, citizenship, and leadership, they look at the short term. It's a chance for us to eat. Mas madalas daw na boto ng buong pamilya ang binibili. Talamak daw ito sa local level o para sa mga posisyon halimbawa ng councilor, mayor, governor o congressman. There's a package given to the family to vote or not to vote. Certain communities and barangays that are not favorable, local politician will try to either prevent them from voting or encourage them to vote. Sabi ng COMELEC, pinahihina ng vote buying ang integridad ng eleksyon. Kaya nilagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at NBI para mabantayan di lang ang vote buying, kundi iba pang paglabag sa election rules. Hindi ko sasabihin sa inyo ang gagawin naming action dahil malalaman na nila. Pero meron na po kaming plano. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.